Ay, paki-open nga ulit yung ano. Yan. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang sabi dito, I'll be reading, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Sabi niya gano'n. Sa John 14 verse 6, sabi dito, "And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Ang title ng aking message ay The Mediator Between God and Men. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We pray for blessing. We pray for insight. Pray for conviction. We pray for realization. We pray na matuto po kami. We pray for growth. We pray for application din sa marami na namin natutunan. May be more obedient. May be more humble. May be more convicted. May be more compassionate lalo sa mga tao sa paligid namin na nabubuhay pero walang Kristo sa kanilang mga buhay. May use us to share your word sa kanila, Panginoon. And by your grace, they would turn from their sins and repent and believe sa Panginoong Jesus Kristo. That would be a wonderful thing kung mangyayari, Panginoon, to those people around us. Kaya samahan niyo po kami, even tonight. Bigyan niyo po kami ng puso na mapagsamba. In Christ we pray. Amen. Again, ang title ng aking message ay The Mediator Between God and Men. Okay. Sabihin, yung mediator, yung tagapamagitan. Mamaya makikita pa naman natin yan eh. Ngayong araw, tutuloy po natin yung series natin, no? Nalala niyo yung series na What Does the Bible Teach? Okay? Yan yung series natin. Na tinignan po natin dyan sa series na yan yung iba't ibang doctrines. Okay? At meron akong basis dyan, kumbaga ginamit ko lang siya na guide, yung London Confession, London Baptist Confession of Faith. Okay? 1689. Ginagamit ko lang siya as guide. Pero kahit ginagamit ko siya as guide, hindi ibig sabihin ay parang kung ano yung nakasulat doon, i-deliver ko na sa inyo na gano'n. Hindi siya gano'n. If I will be honest sa inyo, kung ano yung nakasulat doon, itry nyong tignan. Kung ano doon yung maalala nyo na preach ko, tapos subukan yung basahin yung paragraph na nandoon. Different doon sa mga naipangaral ko. Kasi, bagaman yung sa London Baptist Confession of Faith, yun ay summary lang. Do binabasa ko yon, minimeditate ko yon, pinagpipray ko na magkaroon ako ng insight doon, pero ako pa rin nag-i-structure. Yun ang ginagawa ko. So, bumubuo ako ng sarili kong message mula doon na may tuturo ko sa inyo na may deliver ko din in such a way na mag-glorify ang Panginoon. Hindi siya directly na parang galing doon tapos babasahin ko lang. Wala siyang ganon. Mahihirapan kayo kasi summary yun. Lalo na kung ako personally hindi ako sanay nung ganun eh. May mga pagkakataon pero yung mga sa Sunday school may mga lessons kasi yun eh na fina-follow ko pero ini-edit ko pa rin. Pero sa sermon preparation medyo iba kasi yung nito approach. Kaya uncomfortable ako kapag ganun. Yung galing doon tapos hindi ko ginagawa yun. Mahalaga sa akin na yung message na i-deliver ko sa inyo, yung talagang pinag-aralan ko siya, pinag-isipan ko siya. Ganun yung aking experience. Pero kung titignan niyo yung Confession of Faith na yon, tapos i-compare niyo yung aking sermon, makikita niyo naman doon is same truths. Okay, yung nandoon. Pero different lang yung structure. Ganun ang mapapansin niyo. Okay, pero sa sandaling ito, i-discuss natin o titignan natin yung the doctrine of mediatorship ng ating Panginoong Kristo. Pag sinabing mediator, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, it simply means a neutral third party who helps feuding individuals or groups talk through their issues and reach a collaborative settlement. Okay. Sa human terms, pag sinabing mediator, para siyang ang idea daw is third party. Ibig sabihin, may dalawang party na nag-aaway, tapos yung nasa gitna, yung mediator, siya yung mag-a-approach doon sa dalawa, susubukan niyang pagbatiin na magkaroon sila ng collaborative, cooperative na kanilang settlement. Mag-decide sila, sige, from now on, maging okay na tayo. Okay. Parang ganun yung idea ng
mediator. Ibig sabihin, namamagitan. Pero sa context natin, since we're looking dun sa mediatorship ng Panginoon, makikita natin na merong feuding parties, merong magkaaway. Sino magkaaway? Ang Diyos at ang tao. Okay? Hindi tayo good terms. Yung mga tao, hindi in good terms yan sa Panginoon. Ang sabi nga ng Romans 8:7, because the carnal mind is enmity against God. Sabi ng Romans 8:7, pag sinabing enmity, ano ang idea? Ang ibig sabihin ay hostile. Andun yung hostility. Para pastor, parang ang hirap pa rin ng word eh. Pag sinabing hostile or simple lang ang meaning nito ay hatred. So, ibig sabihin ng idea, yung carnal mind daw is in hatred against God. So, yung mga pag-iisip ng mga tao, ito ay mapapakita ng kanilang pagkamuhi doon sa Diyos na manlilikha. Sabi nga dito for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ayaw nga daw magpasakop ng mga tao, ng isip ng tao. Ayaw niya nung ganong idea ng papasakop siya. Verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Yung ganyang mindset, yung sa verse 7, yung carnal mind, yan din sa context ay yung fleshly mind. Pag sinabing makalaman na uri ng pag-iisip, ito yung pag-iisip na ikaw ay nagko-contradict o ikaw ay nag-o-oppose doon sa Diyos o kung ano yung mga bagay patungkol sa Diyos. Sabi nga dito sa isa ko pang nabasa it means that such regard to the flesh is in fact hostility to God because it is opposed to His law and to His plan for purifying the souls. Ano ba ang ayaw ng laman? Ayaw niya yung mga palakad ng Diyos, ayaw niya yung mga utos ng Diyos, ayaw niya yung kaparaanan ng Diyos. Yung pagliligtas ng Diyos sa atin, ayaw din naman ng tao yun Bakit? Nga naman kasi grace. Ano ba ang gusto ng tao? Gusto niya yung may part siya. No wonder, yung mga tao, nag-stay sila doon sa belief na yung maliligtas sila kasi may part sila, may ginagawa sila. Kumbaga, ganito yung isip ng isang carnal mind. Ito yung klase ng pag-iisip na makalaman, na naglilid sa kanya para kamuhian niya ang Diyos, talikuran niya ang Diyos, labanan niya ang Diyos, kontrahin niya ang Diyos. Ganon ang idea nito. Pero theologically, may nabasa ako, sabi doon, in the Bible, in regard to ng mediator, balik tayo doon sa idea ng mediator. Pinakita ko lang kanina yung feuding parties na merong magkaaway. Okay? Yung tao tsaka ang Diyos ay magkaaway. Kaya kailangan natin ng mediator. Yung mediator na yan, sabi, is another way of looking at it. Okay? Kanina nakita natin parang, parang neutral third party. Sabi niya gano'n. Asa gitna. Ito naman, sabi din sa nakita ko, in a theological context, from an article, sabi niya, in the Bible, a mediator is a go-between who reconciles two opposing parties. Sa daw yung lalaki o tao na nagpapabati ng dalawang magkaaway na party. This specifically refers to the bridging of the gap between a holy God and sinful humanity. Ang nangyayari, pag nagmi-mediate daw, yung idea ng mediatorship ng Panginoong Kristo, ang ginagawa daw niya is binibridge niya yung gap. Yung dalawang party na magkaaway na hindi magkatagpo kailanman, tumatay doon siya sa gitna para mag-bridge doon sa gap. Ang idea nito parang yung idea ni Moses doon sa Old Testament. Sabi nga, while Moses served as a mediator in the Old Testament, sa New Testament, Jesus Christ is the ultimate and eternal mediator of a new covenant. Okay? Nung unang panahon ng time ni Moses, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa mga tao, nakikipag-deal sa mga tao sa pamamagitan lang ni Moises. Walang ibang paraan. Kumbaga, yung idea somehow, sa Old Testament pala, may idea na tayo ng mediatorship. Ginagawa pala yun ni Moises. Kung ano yung message ng Panginoon, dinideliver niya ron sa mga tao. Kung ano yung concern ng mga tao, binibitbit din niya sa Panginoon. Nasa gitna siya. Mediator yung kanyang ginagawa. Dito makikita natin yung idea ng Panginoon ay nagpupunta doon sa gap. Yung sa pagitan. Kasi magka-opposing party sila. Ang ginagawa doon ng Panginoon, siya doon nasa gitna. Kaya nga dito, kung aalalahanin ninyo yung gospel, ano ang sabi ng John 14:6, yung binasa natin? I am the way, sabi niya.
Kung tayo makakarating dun sa kabilang side, minsan may mga nakakita tayong pamphlet, di ba? Yung ang Diyos nahiwalay sa tao, meron sa kanilang pagitan na lugar na kung saan hindi makakatawid yun sa kabila. Paano makakatawid sa kabila? Kailangan natin ng bridge or someone na magbi-bridge dun sa gap. Yan ang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi niya nga, I am the way. Oh, sabi niya, no man cometh unto the Father but by me. Kung hindi kayo dadaan doon sa mediatorship ko, hindi kayo makakarating sa Ama. So, ganun kahalaga yung doctrine na to. Hindi siya parang, parang alam ko naman yan, may tagapamagitan siya eh. Pero yung internalization nito, tsaka yung application sa buhay natin, ganun siya kahalaga na ma-realize natin na ang Panginoon ko pala yung namagitan para sa atin. Para ako, siya yung nag-bridge doon sa gap, para ako makarating doon sa Diyos. Grabe yung sinabi ng Panginoon eh. Kasi sabi niya, I am the way. Sabi niya, I am. Ako lang, sabi niya. Exclusive yung claim niya. Yung iba nagkiklaim na marami daw silang daan eh. Or meron pa, kumbaga pwede raw dumaan sa kanya para makarating ka rin sa Diyos. O, di ba? May mga ganong lalaki, sila Kibuloy. Sabi niya, wala raw makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya kasi daw siya daw yung appointed Son of God, which is mali. Sila Oprah, nagkiklaim, kahit saan kayo dumaan, anong religion yung puntahan nyo, all paths leads to God. Sasabihin niya ganon. Mali. Dito, exclusive yung claim ng Panginoon that there is only one way kung tayo makakarating sa Diyos. Kung magkakaroon ng reconciliation between God and man, there is only one way. And that is the Lord Jesus Christ. Ganon kahalaga yung mediatorship na ito ng Panginoon. Dito may kita natin yung kahalagahan na na yung opposing sides ay ma-reconcile. Ganun ang idea eh. Pagbabatiin. Yun ang nabasa natin kanina, di ba? Yung dalawang magkaaway, ipagbabati. Dito may kita natin na yung creator tsaka yung mga tao ay meron lamang na isa na pwede mag-bridge at mag-reconcile ng both parties. Alam nyo ang labas nito? Kung si Lord Jesus yung ating mediator, tapos yung parehas na sides nag-aaway, alam nyo nangyayari? Para siyang peacemaker. Which is true. Kanina parang yung sa binakinanta natin, di ba? Wonderful peace. Sa kanya nagmumula yung peace. Kung aware tayo, the very title nga ng Panginoong Jesus is the Prince of Peace. Oh, imagine title niya yon. Totoo sa kanya yon kasi bakit? Kasi siya nga yung mediator. Kaya siya yung prince, siya yung leader ng peace. Siya yung kayang mag-facilitate ng peace between God and man. Kung may tanong natin, bakit kailangan natin ng mediator? Kailangan natin ng mediator kasi tayo ay mga makasalanan. Walang pwedeng lumapit sa Diyos. Sino ang may kakayanan na tayo ay lalapit sa Panginoon para isettle natin yung score sa Kanya? Lord, parang may problema tayo eh. Parang gusto kong ayusin natin yung problema natin. Walang gagawa nun. Kasi bakit? Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Hindi natin kayang tubusin yung ating mga sarili. Hindi natin kayang punan yung hustisya. Hindi natin kayang bayaran yung halaga ng mga nagawa ng kasalanan natin sa Panginoon. Bakit ganun? Kasi nga, lahat ay nagkasala. As it is written, there is none righteous, no not one. Diba? Walang matuwid, wala kahit isa, wala nakakaunawa, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Alam niyo, ang titindi ng words na to, kasi ang sabi, wala raw matuwid, wala kahit isa. Tapos walang naghahanap, walang nakakakilala sa Diyos. Kaya kung iisipin natin, meron bang tao na magkukusa na magbi-bridge dun sa gap natin o mag-aayos nung feud natin between man and God? Walang tao ang mag-i-initiate. Wala nang nakakaintindi na may problema siya sa Diyos eh. Wala nga raw naghahanap sa Diyos eh. There is none that seek after God. Si God ang nagsabi nito. Sasabihin ng iba, ba't may mga tao na naghahanap din naman sa Diyos? Ibig sabihin, may ginawa na ang Diyos sa buhay nila. Kasi yung experience natin, Pastor, ako, hinahanap ko ang Diyos eh. Which is true. Pero on your own, hindi. Ibig sabihin, God work sa heart mo. May ginawa na siya.
Kaya ka naganap. Kumbaga, yung seeking natin sa Panginoon, result yon ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pero dito, ang sinasabi, doon sa natural na kalagayan ng tao, walang nakakaunawa, walang maghahanap sa Kanya, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. Walang mapakinabang ang Diyos sa kanila. There is none that doeth good, no not one. Walang gumagawa ng mabuti. Let alone yung aayusin niya yung sarili niya. Lord, may problema yata ako sa iyo. Gusto ko masettle. Ako na magbimediate sa sarili ko para pabalik sa iyo. Walang gagawa nun. 23, Romans 3, for all have sinned and come short of the glory of God. Ano niyo, ba't kailangan natin ng mediator? Yung tao is faulty. May problema yung tao. Tapos on the other hand, pag tinignan mo yung kabilang party, yung kaaway ng tao, who is God Himself, God is holy naman. Hindi rin niya aayusin yun na at the expense na, o sige, magbati na lang tayo, tapos kalimutan na lang natin lahat. Kung ano man yung fault na nagawa mo laban sa akin, ano man yung mga commands na disobey mo, okay na yun, kalilimutan ko na lang. Hindi niya pwedeng gawin yon. Bakit? Mababiolate yung kanyang justice. Yung holiness niya mababiolate. Kasi yung kabanalan niya, nakakonect doon yung kanyang hustisya. Lahat na nag-violate ng kanyang kabanalan, na nag-disobey ng kanyang mga commands, tama lang na parusahan yon. Hindi niya pwedeng i-acquit yon ng walang payment. Kaya kailangan natin ng mediator. Sa mga makikita nyo rito na parang yung mediator para natin, hindi lang siya namagitan, nag-provide din pala siya ng payment. Mamaya makikita natin yung sacrifice din ng Panginoong Kristo. Pero something na makita natin dito between yung opposing sides ng tao tsaka ang Diyos, imposible on their own na magkaroon ng settlement o magkaroon ng pagbabati na yung tao yung mag-i-initiate. Okay? Walang mangyayaring ganon. Kaya dito, mahalaga na makita natin na ang Diyos yung gumawa ng paraan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na ibinigay niya siya para mag-mediate between God and man. Makikita niyo bakit si Lord Jesus? Kasi sino bang nakakaintindi sa Diyos? E di, yung Diyos lang din. Sino ba yung magiging passionate kung sino ang Diyos? Di ba ang Panginoong Jesus? Naiintindihan niya kung ano ang Diyos, ano yung concern ng Diyos, ano yung masaside ng Diyos. Kasi ano siya, Diyos siya eh. Bakit ganun na lamang na hindi pwedeng i-acquit yung kasalanan, hindi basta pwedeng pabayaan yung kasalanan, yung mga tao, naiintindihan niya yon sa side ng Diyos. On the other hand, sa side ng tao, naiintindihan niya rin yung tao. Bakit? Alam niya yung kahinaan ng tao. Alam niya yung mga nagagawang kasalanan ng mga tao. Kasi siya, alam niya yung mga temptations na na-experience ang isang tao. Dito gusto ko makita natin na ang Panginoong Kristo, kaya siya lang yung pwedeng magkatawang tao, siya lang yung pwedeng mamagitan between God and man kasi siya ay nagkatawang tao. Yung Diyos na nagkatawang tao, kumbaga yung both parties, na-reach niya yung kanilang mga needs. Able siya na mag-represent doon sa mga tao kasi naging tao siya. Able siya na mag-represent sa side ng Diyos kasi Diyos siya sa sarili niya. Sabi nga ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. And then verse 14, and the Word was made flesh. At ang verbo ay nagkatawang tao o naging laman. Alam natin kung sino yan, ang Panginoong Kristo. Alam niyo ba't naiintindihan ng Diyos ng Panginoong Yesus ang Diyos? Diyos Ama? Kasi sabi niya, I and my Father are one. Ano yung ibig sabihin ng I and my Father are one? One in nature. Yung parehas sila ng kalikasan. Hindi nito sinasabi na, ang ibig sabihin yata ni Lord Jesus diyan na sinabi niya, I and my Father are one, gaya ng sinasabi ng iba. Hindi, yung plano namin, iisa lang. Which is true naman. Iisa lang yung plano nila, hindi sila magkaiba ng plano, iisa lang. Pero yung passage na to, ang idea, I and my Father are one. Ang idea, iisa yung aming kalikasan. Kung ang Ama ay Diyos, ako rin ay Diyos. Alam nyo, we are forced na isipin yun, yung nakalagay dun sa John 10:30. Kasi based dun sa context, sa John 10:33, ang sabi, the Jews answered him saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy.
Nung sinabi ni Lord Jesus, sabi niya, I and my Father are one, ang reaction ng mga Jew, kumuha sila ng mga bato, gusto nilang batuhin. Tinanong sila ng Panginoon, oh, wait lang, ba't niyo ko babatuhin? Sabi ng mga Jew, for a good work, we stone thee not. Alam namin, marami kang ginawang mabubuting bagay, at hindi dahil doon ikaw namin ay mabatuhin. Pero alam mo, ang kasalanan mo, mabait ka nga eh. Pero ang kasalanan mo, blasphemy. Sabi niya ganon, niyuyurakan mo yung pangalan ng Panginoon, namumusong ka. Kasi sabi ng mga Jew, itong intindi nila, nung claim ni Lord Jesus, sabi niya, I and my Father are one. Iisa yung aming nature. Kung siya ay Diyos, I am claiming to be God Himself. Yun ang claim niya. Kasi sabi ng mga Jew, babatuin ka namin. Bakit? Kasi, because that thou, ikaw, being a man, makest thyself God. Kasi ikaw, tao ka lang, tapos kiniklaim mo, Diyos ka. Kaya nagalit yung mga Jew. Gusto nilang batuhin ng Panginoong Kristo. Pero amazing lang yung passage na yun, no? Kasi siya, talagang katawang tao siya. Tapos, yung claim niya, He is God in human form. Kaya nga, siya lang yung pwedeng mag-mediate between God and man, eh. Sabi nga ng Hebrews 4:15, For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. Ibig sabihin yung kumbaga, hindi yung, meron daw tayong high priest na same yung naranasan. Okay? Alam niya, naiintindihan niya yung pagiging tao. Sabi niya, but was in all points tempted like as we are. Naranasan ba ni Lord Jesus Christ yung matempt? May mga temptation na pumapasok sa isip natin. Na-experience daw niya yan. Yet without sin. Kaya lang, siya hindi nagkasala. Pero how many times na tayo na-tempt and we fall? Diba? May mga temptations, hindi tayo nagpo-fall. Pero may mga pagkakataon na nagpo-fall tayo. And you know kung ano yung mga nagawa niyo na. Pero ang Panginoong Kristo ang sabi dito, yet without sin. Dito lang makita lang natin na ang galing kasi siya yung nakakaintindi ng pagiging tao. Naiintindihan din niya kung ano yung pagiging Diyos kasi Diyos nga siya. Parang minsan parang hirap yun. Very siya, parang unfathomable. Alam niya yung weaknesses ng tao, alam niya yung struggle ng may temptation, alam niya na pagdadyan yung kasalanan. 'Di ba? So, ang qualified lang para mag-bridge the gap, ang qualified lang para mag-mediate, pag-usapin, ang qualified lang para mag-reconcile, magpabati, magpawi ng galit ng Diyos between God and man, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Minsan sa idea ng tao, minsan may mga nag-aaway, di ba? Yung tao nag-aaway. Halimbawa, kahit sa barangay lang natin. Minsan, pag may tao na nag-aaway, pag may mga nag-aaway, pupunta sa barangay, tapos ang gagawin ng barangay, sila ay mag-mediate, di ba? Pagbabatiin nila, ano ba yung concern mo? O, ikaw naman pala, ginawa mo yun eh. Ba't mo naman siya binato? Kasi siya, chinitismis ako. O, ikaw naman, ba't mo nga naman siya chinitismis? Diba? Sinusubukan niyang intindihin yung both parties. Iniisip niya na pagbatiin sila, mag-arrive sila na magkakasundo sila dun sa isang bagay. Pero dito, makikita natin, yung mga tao na gumagawa nun, usually may authority. Di ba? Kahit minsan, basta minsan, meron lang tayong kaibigan na iniisip natin na mamamagitan sa atin. Pero ina-acknowledge mo siya as someone na may work. Di ba? Kasi hindi ka naman kukuha ng someone lang na pwede ba dalhin mo ko doon na para i-advocate mo ko o ilapit mo ako sa kanya. Hindi ka kukuha ng kahit na sino. Kukuha ka ng someone with authority. So dito makikita natin ang Panginoong Kristo, siya lang yung qualified at mayroong authority para mag-mediate between God and man. Sabi natin sa nabasa ko God was offended with the crimes of men to restore them to His peace. Jesus Christ was incarnated and being God and man, both God and men, met in and were reconciled by Him.
nagtagpo daw yung Diyos at ang tao sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. There is only one way para tayo makatagpo ang Diyos. Doon sa mediator na to. Gusto mo makita ang Diyos? Pumunta ka sa mediator niya. Doon lang siya makikipag-usap. Parang ganito lang yan eh. Hindi ako pupunta dyan sa meeting natin na yan. Ayoko makipagbati sa'yo. Hanggat hindi si Kapitan yung nandyan. Pero kung sino man yung Poncio Pilato na nandyan, ayoko, wala akong pakialam. Minsan ganon, di ba? Pero ganon din, same way with the Lord Jesus Christ. Kung tayo, kung magkakaroon tayo ng mediator para maipag-reconcile tayo sa Diyos, walang ibang makakagawa na kundi ang Panginoong Kristo lang. Kumbaga siya lang yung may authority. Pero alam niyo yung reconciliation na ginawa ng Panginoong Kristo, this is something na hindi basta-basta kasi yung reconciliation na ginawa niya, kailangan niyang ibigay yung kanyang sarili. Kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan niyang ibigay yung kanyang sarili. At alam naman natin na yun ang nangyari, di ba? Yung isa, hindi siguro naka-aning volume. Alam nyo mga kapatid, ito ay napakaganda lang nito. Ma-realize natin na ang Panginoong Kristo lang yung pwedeng mag-mediate between God and man. Ano to, iba to dun sa mga kiniklaim ng mga tao, especially ng mga Catholics. Alam niyo ba na yung mga Catholics, meron silang view na alam niyo yung si Mary daw ay co-redemptrix and co-mediatrix. Alam niyo yung mediatrix? Ang idea ng si Mary daw ay co-mediatrix, ay co-mediator. Okay? May ganong belief yung Catholic na si Mary daw ay pwedeng tagapamagitan. Siya daw yung female mediator. Sabi nga dun sa nabasa ko, I quote, "Within Catholicism, there is a drive to define a new Marian dogma or doctrine in which Catholics, as a matter of faith, would be obliged to accept these three doctrines." About Mary, ano yun? Mary participates in redemption with Jesus Christ. Wrong belief yun. Na si Mary daw nag-participate doon sa katubusan ng tao. Wala siyang participation doon. Ginamit siya para maianak lang si Lord Jesus. Pero as far as sacrifice is concerned, lahat yon si Lord Jesus. Nakikishare pa ng glory. Yung ganong belief. Sabi rito, pangalawa, grace is granted by Jesus Christ. Ito belief nila, grace is granted by Jesus Christ only through the intercession of Mary. Yun, hindi tayo naniniwala doon. Na kumbaga, ibibigay daw ng Diyos yung mga pagpapala niya sa atin kapag tayo lumalapit kay Mary, kasi si Mary, yung daan na nag-i-intercede sa Panginoong Kristo para daw ibigay yung mga blessing sa atin. Hindi na kailangan si Mary. Parang namamali pa eh. Yung trabaho dapat na mediator ni Lord Jesus, inagaw pa ni Mary. Kung tayo gusto natin ng blessing, pumunta tayo sa mediator, ang Panginoong Kristo. And then ang Diyos Ama ang magkakaloob sa atin. Sabi nga dito sa pangatlong dogma yung belief nila. Si Mary daw may participation doon sa redemption ni Lord Jesus. Pangalawa, yung mga blessing daw, yung grace daw ay binibigay ni Lord Jesus sa pamamagitan daw ni Mary. Pangatlo, all prayers from the faithful must flow through Mary, who brings them to the attention of her Son. Nagigets nyo ba yon? All prayers from the faithful, yung mga Christian daw, must flow through Mary. Kung baga, nagpipray kayo, dapat daw, dadaan daw kayo kay Mary. Tapos, ang gagawin niya daw, who brings them to attention of her Son. Parang nagpipray ka daw, parang dating tuloy, Nak, nagpipray si Rena. Okay yung niyan. Bigyan mo na. Ha? Hindi siya kailangan sa picture. Wrong belief yan. We don't look dun sa mediatorship ng Panginoong Kristo ng ganon, na may halo na wrong belief about Mary. Okay? Kasi para pag ganon ang nangyari, ni-redefine yung Trinity na eh. Imagine, di ba? Hindi na Trinity, quartet. Kasali na sa picture eh. May Diyos Ama, may Diyos Espiritu, may Diyos Anak, tapos kasama si
Mary. Kaya minsan may maling belief eh. Sasabihin nila, the family of God. May nanay, may tatay, may anak. Ayun, sablay na. Ano na, yung halo-halo na, wrong teaching na. Hindi natin time yun eh. Pero ngayon yun, titignan eh. Pero may mga ganyang belief. Yung mga Korean na nasa lawag, may ano sila, God the Mother. Diba? Parang fairy lang yun. Parang fairy godmother, no? Parang ganun ang dating. Eh. Pero sa gabing ito mga kapatid, dalawa yung makikita nyo dito eh, sa mediatorship ni Lord Jesus. Una, yung kanyang work as our mediator. Pangalawa is His work as our mediator. Pag sinabi nating work, sasagutin nito yung tanong na bakit ang Panginoong Kristo lang yung karapat-dapat, okay, na mag-bridge between God and man? Bakit siya lang yung pwedeng mag-reconcile? Kasi nga, yung work, sino ba siya? Ano ba siya? In summary, yung mga nakita natin kanina, He is God-man, okay? Ito yung pinakauna. Nabanggit ko na to, pero gusto ko lang ilagay dito na bakit siya lang yung pwede mag-mediate? Kasi siya ay God-man. Hindi naman pwedeng lumapit yung tao lang sa kanya kasi hindi mo may explain ano yung concern ng Diyos kasi hindi ka naman Diyos. Diba? Hindi mo siya maiintindihan kasi Diyos nga siya eh. Kahit ngayon sa sarili natin, hindi natin maiintindihan eh. Lalo pa kaya ang idagdag pa natin na about God, diba? Lalong hindi. Kaya makikita natin ano yung work niya because He is God-man. Pangalawa, siya lang yung pwedeng mag-mediate because He is sinless. Binanggit kanina eh. Sabi niya, for we have not an high priest. Si Lord Jesus, siya yung tumatayo na high priest, okay? Ng mga mananampalataya. Mamaya makikita natin ito, mas deeper. Pero something na makita natin, sabi dun sa dulo, yet without sin. Sa 2 Corinthians 5:21, who knew no sin. Sa 1 John 3:5, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Wala raw kasalanan sa Kanya, hindi raw niya nakikilala yung kasalanan, na kahit daw dumating yung pagkakataon na siya daw ay tinukso, pero siya ay hindi nagkasala. Ang Panginoong Kristo ay sinless. Kaya nga pag inisip natin, anong kinalaman nun sa pagiging mediator niya? Ganito lang. Kumbaga, sino bang pwedeng na mag-mediate na walang flaw? Yung mga officials natin, ma-oblige yan. Minsan, magsisettle siya ng wala akong against sa mga officers ng barangay. I'm giving us an example. Okay? Minsan, ganito yung mga senaryo, may pagkakataon. Minsan, kahit yung barangay official, may fault din naman sila sa life. Imagine mo, pagbabatiin nila yung mga tao na pinag-aawayan is about dun sa utang. Pero sila may utang. Paano yung ganun? Kunwari lang, ang gusto kong sabihin dito, yung mediator ngayon dito, paano siya mag-mediate? Kahit siya man pala, ginagawa niya yung mali eh. Si Lord Jesus, nag-mediate siya, pero wala siyang part doon sa kasalanan ng iba. Ano siya? Clean. Holy siya. Perfect siya. Kanina, binabanggit ko yung authority. Anong authority niya na bakit siya pwedeng mag-mediate? Kasi nga, siya ay God-man. And as a man, siya ay sinless. Yun yung mga qualification, yung requirement. Pangatlo, sabi doon sa Hebrews 5:5. Tingnan niyo po. Hebrews 5:5. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him. Hindi siya on his own na inappoint niya yung sarili niya to be a high priest. May nag-utos sa kanya, may nag-appoint sa kanya, may nagsabi sa kanya. Ano yung sabi sa kanya? Thou art my son, today have I begotten thee. As he said also in another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Anong idea dito? Ang Panginoong Kristo daw was appointed to be a high priest. Nung time ng Old Testament, yung mga high priest, katulad yung high priest, si Moses na prophet, and yung king, nag-a-act sila as mediator. Kaya may idea tayo na meron palang namamagitan na sa side ng tao, babanggitin niya yung mga concern ng tao,
papunta doon sa Diyos, tapos yung Diyos, babanggitin niya doon sa mediator at ibibigay niya. Ang ginagamit ng Diyos during that time, nung unang panahon ay yung prophets, priests, and king. Yan yung mga ginagamit. Dito may kita mo, binanggit dito na ang nag-appoint daw na ang Panginoon ay maging high priest in the order of Melchizedek ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Siya ang nag-appoint. Sabi ng commentator ni Adam Clark, the man Jesus Christ was also appointed by God to His most awful yet glorious office. Bakit awful? Of being the high priest of the whole human race. There is only one high priest ng human race. There is only one mediator ng human race, the Lord Jesus Christ. Sabi rito, para magkaroon tayo ng idea dun sa Jewish context, the Jewish high priest represented this by the sacrifices of beasts which he offered. The Christian high priest must offer his own life. Alam niyo ba sa Old Testament, yung mga high priest, nag-offer sila ng animal. Matindi to. Bakit? This is a bloody task. Magkakatay ka, yung kamay mo madudumihan ng dugo talaga. Tapos iwiwisik mo yun. Ang hirap kapag sila ay nagsiserve na as a high priest. Madudumihan yung kanilang mga kamay. Kahit yung damit nila. The Jewish high priest represented him by the sacrifice of beasts which he offered. Pero ngayong New Testament, yung itinalaga ng Diyos to be our great high priest in the order of Melchizedek, na walang pinagmulan, direct, na ang Panginoong Jesus ganon. Inappoint siya ng Diyos Ama. Ang i-offer na niya, hindi beast, hindi animals, sarili niya. Kaya dito parang idaragdag mo dun sa idea na yung mediator pala natin na nag-reconcile sa ating sa Diyos, part pala ng kanyang mamaya mas maano natin to, part ng kanyang work. Pero gusto ko lang makita natin dito is inappoint daw siya ng Diyos. Siya ay God-man, siya ay sinless, siya ay appointed, and then fourth, hindi si Buloy ang mediator kasi sasabi niya appointed daw siya. Si Lord Jesus Christ lang yung appointed. 'Di ba? Pang-apat, He was chosen. Sa Isaiah 42 verse 1, behold my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. May mga sinasabi dito na double prophecy daw ito, double meaning. Si daw ito? King Cyrus, yung instrument ng Panginoon. Pero, yung passage na ito, as we study yung buong passage, yung buong Bible, i-connect natin yung sa Matthew 12:17 hanggang 18. Yung fulfillment daw nitong Isaiah ay na-fulfill sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kumbaga si Matthew, kinote niya yung Isaiah 42 verse 1, pero he was relating the Lord Jesus Christ. So ang idea, makita natin na yung sinasabi pala ng Diyos na behold my servant whom I uphold, ang ibig daw niyang sabihin dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya yung aking pinili, mine elect, sabi niya. Yung itinalaga ko, yung aking pinili na servant ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya yung kanyang mediator. Yun ang idea rito Kumbaga, yung Son of God. Sabi nga dito yung binabanggit dito was applied to the Savior, who is spoken of under the character of a servant. Yung servant dito, referring sa Panginoong Kristo. Sabi dito, as He is, not as a divine person. Baga, yan dun yung yung time na yon, ang binabanggit, hindi yung kanyang deity, but yung kanyang humanity. Sabi niya, not as a divine person, for as such He is the Son of God, but as a man, in His office. Bakit ganon? Ba't ina-highlight yung pagiging servant niya? Kasi nung nagkatawang tao siya, meron siyang kailangang gawin. Yung mediatorial work. Andun yung kanyang work as a mediator, a servant of the Lord. Sabing ganon. Ano ba yung mediatorial work ng Panginoong Kristo? Which was principally the redemption of His people. Alam niyo ano yung mediatorial work ni Lord Jesus? Yung pinaka-summary. Tubusin yung kanyang bayan
para maibalik sa Diyos. Na kung saan ginawa daw niya yan diligently, faithfully, and fully performed. Ginawa daw niya. Kaya nga sabi niya, ano sabi niya? It is finished. Ginawa niya lahat. Yun ang idea rito. Sabi rito, kanina nakita natin yung word na chosen eh. Pero i-take note nyo lang yung word na uphold. Ang idea ng word na uphold or upheld, ang idea nun was strengthened. Okay? Yung baga, ang idea lang, yung servant ko na ito na dumating para tubusin yung mga tao ko. Siya yung pinili ko, siya yung aking tinulungan. Ang idea ng uphold is strengthened. Kumbaga, maraming ginawa ang Panginoon eh. Mahirap yung kanyang ginawa. Paano niya naitawid lahat yun? Paano niya nagawa? He was strengthened. He was helped by God para ma-accomplish niya yung mediatorial work na ipinagawa ng Ama sa kanya. Tatlong work yung ginawa niya. Yung kanyang prophet, yung kanyang work as a prophet. Di ba dumating siya as a prophet, anong ginawa niya? Shinare niya dineclare niya yung mga katotohanan. Di ba? Ano ba trabaho ng prophet? Di ba ipangaral kung sino ang Diyos, ano yung gusto ng Diyos, ano yung utos ng Diyos, di ba? Yan ang ginawa ng prophet, ipakilala kung sino ang Diyos, ano ang character, ano ang salita, ano ang mga ginagawa ng Diyos. Through the Lord Jesus Christ, He revealed the character of God. Through the Lord Jesus Christ to Himself, He revealed His words. Through Himself, He revealed His works. At yun din naman ang sinabi ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Hebrews 2:4, na sa lahat ng ginawa ni Lord Jesus, nandun daw siya. God also bearing them witness both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Ang idea, ang Diyos daw ang nag-bear witness, nagpatunay, nakasama siya ng anak. Ano pa yung work ni Lord Jesus as a mediator? Is yung kanyang work as a prophet. Pangalawa, yung kanyang work as a high priest or priest, na kung saan ini-offer niya yung sarili niya to be the propitiation or pampalubag loob ng mga tao niya para mapawi yung galit ng Ama. Sabi ng Romans 3:25, si Lord Jesus Christ daw, whom God hath set forth to be a propitiation para sa ating mga kasalanan. Alam niyo yung propitiation, pampalubag loob, pampawi ng galit. Di ba kanina yung picture natin, merong dalawang feuding parties, magkaaway. Ang Diyos, para mapawi yung galit, kailangan may tumayo, mag-bridge dun sa gap. May kailangan tumubos doon sa mga tao na magbayad ng kanilang mga kasalanan. Hindi sila papansinin ng Diyos. Tayo hindi papansinin. Ayoko dyan, mga sinners yan, mga disobedient yan. Lord, tatayo ko sa gitna nila. Tutubusin ko sila. Babayaran ko yung mga kasalanan nila. Ako'y magisilbing payment nila para mapawi yung galit nyo. I will be the propitiation para sa kanilang mga kasalanan. Okay. Nung ginawa niya yon, then and only, nagkaroon ng pagkakataon na patawarin sila. Kaya nga nung ginawa, tapusin ko muna. Yung third na work ng Panginoong Kristo is yung kanyang work as a king. Siya yung nag-govern. Siya yung nasusunod. Siya yung leader ng kanyang mga elect. Kumbaga, yung kanyang mga pinili, siya yung nagro-rule, nagbibigay ng grace sa kanyang mga pinili, nakikilaban doon sa kanyang mga kaaway, being a king. Siya, lahat yan. As a king na may authority, siya rin yung gumagawa doon sa mga tao para bumalik sa kanya. Pinapakilala niya yung authority niya. Alam niyo mga kapatid, kung aalalahanin ninyo, tingin niyo bakit kayo nag-repent? Hindi ba because you acknowledge Christ's authority sa buhay niyo? Bakit? Na-realize kasi natin that He is our King. Lahat ng iuutos niya, dapat sundin natin because He is our King, our authority. Then yung mga tinuro niya as a priest, tinuruan niya tayo. As a prophet. And as a priest, inoffer naman niya yung sarili niya. Kumbaga, ito yung mga bagay na gusto ko makita natin na ginawa ng Panginoong Kristo. Ito yung kanyang mediatorial work para sa ating mga tao.
'Di ba? Nagkatawang tao siya, binigyan niya yung kanyang buhay, naipanganak siya dito, nabuhay siya ng walang kasalanan. Yan yung kanyang mga ginawa. And then part na nag-i-intercede din siya para sa atin. Pero something na makita natin, bakit siya yung work na yung ginawa ko dito sa sermon, nilagay ko sa loob ng work ng ating mediator, yung kanyang work. Okay? Alam niyo yung kanyang work, yung kanyang priestly work, yung kanyang kingly work, yung kanyang work as a prophet. Okay? Nag-reveal siya ng truth, inoffer niya yung sarili niya, and then he governs. Siya yung may authority doon sa mga tao. Kaya kung ano man yung dahilan, bakit siya lang yung pwede maging mediator? Because he is God-man, he is sinless, he was appointed, he was chosen, or kung idaragdag ko yung isa, he was upheld or strengthened. And at the same time, panglima, pwede nating idagdag ito, he was the author of salvation. Alam nyo bakit pwede siya lang mag-mediate? Kasi siya lang naman yung tumapos ng kaligtasan. Kasi kapag ang Diyos, di ba, tinubos niya, binigyan niya yung sarili niya. Ngayon, pwede niya nang i-bridge ito. Pwede niyang bigyan yung mga tao kung sino gusto ng Ama. Ama, okay na bang, okay na, binayaran ko na. Pwede ko na silang bigyan. Yes! Siya rin ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Ama yung kaligtasan sa atin. Because we have a mediator. Tanggalin mo sa picture yung mediator. Wala kang marireceive na anything. Walang marireceive na anything yung tao from God without this mediator. Kaya nga, siya yung ating author and being made perfect or completed, na-complete niya yung dapat niya gagawin, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Siya daw yung procuring cause ng kaligtasan. Kaya daw nagkaroon ng kaligtasan because of him. Kaya ngayon, siya rin yung may right na magbigay kung kanino niya gusto na magkaroon ng kaligtasan yung mga tao. And therefore, he is a worthy mediator. Alalahanin niyo yung mga reason na yon. He is God-man, he is sinless, he is chosen, or he was chosen, he was appointed, he was strengthened. Ano pa? He was the author of salvation. Let me end. Para tayo tuluyang matubos ng Panginoong Sokristo, nandun yung kanyang pagiging siya ay nagkatawang tao. Let's just realize sa lesson natin tonight na isa lang yung ating tagapamagitan. At para tayo maipanumbalik sa Diyos, ay walang ibang gumanap doon kundi ang Panginoong Hesus. Kung tayo naghahangad na maibalik sa Diyos, ma-reconcile, ma-restore yung relationship natin, ang tamang person to go to ay yung mediator. Kung gusto nyo na maging maayos yung relationship ng tao o kayo sa Diyos, pumunta kayo sa Panginoong Sokristo. Yun ang gusto niya. Di ba sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear Him. Follow Him. Yun ang sabi ng Ama sa mga disciples eh. Hear Him, believe on Him, follow Him, do what as He says. Gawin niyo kung ano yung sinabi niya. Sabi niya, God will not accept anyone if you don't believe in His God-man, sinless, appointed, chosen, strengthened, procurer of salvation. Huwag niyong gayahin yung mga Catholics na nananalangin doon sa departed saints. Alam niyo, departed saints, sila Saint Peter, hindi yung yung ano ba yan? Hindi yung funeral insurance si Pedro. Di ba ganun yung belief? Ay, manalangin tayo kay Pedro, manalangin tayo kay ganito, para yung prayer natin makarating. Wrong, mali. Hindi pwedeng ganon. Ang kailangan nating puntahan, na alam natin na pwedeng mag-intercede or mag-represent sa atin at dadalhin sa Ama yung mga concerns natin ay walang iba kundi ang Panginoong Sokristo. Kahit ano pa yung concern mo, sa Panginoong Sokristo ka lumapit. Hebrews 7:25, wherefore He is able to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Alam nyo bakit
nabubuhay ang Panginoong Kristo or part daw ng kanyang life, yung, di ba nag-i-exist siya ngayon? Kasama doon nun ay nag-i-intercede siya. He make intercession for us. Yung intercession, hindi na yung ganito, Lord, kaawaan mo naman si Jaybert o bigyan mo siya ng ganito, Ama. Hindi na ganon. Kumbaga, once and for all, He made intercession. Yung presence niya doon, na nandun yung kanyang proof na siya ay nag-sacrifice para sa ating kasalanan, yung mga evidences na yon, yung butas sa kanyang kamay, yung mga sugat niya sa katawan, yung butas sa kanyang tagiliran, yung mga marka ng crown of thorns, yun ay nagpi-plead na. Nagsasalita na yun, nagde-declare. Yun na yung nag-i-intercede for us, mga kapatid. Kaya may we realize and appreciate our great mediator, ang Panginoong Kristo. Let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa gabing ito. We give praise, honor, and glory sa inyo. Thank you, Lord, because we have our great mediator, our great high priest, our great king, and our great prophet, our Savior, the Lord Jesus Christ. May you receive all thanks, praises, and glory sa inyo lamang sa gabing ito. In Christ I pray. Amen. Ano na lang, sino ba yung yung nakausap ko last time na bihirang Angel, ikaw ba yun? Yung parang